Dear Mr. Dagit, at sa lahat po na nakikinig ngayon, Mr. Dagit, magandang araw sa inyo mga kadagi. Ako nga po pala si Teacher Desa. Isang simpleng guro lamang sa isang maliit na paaralan sa probinsya, Mr. Dagit. Hindi po ako sikat at wala akong malaking bahay. Wala akong marangyang buhay at ang meron lang ako ay isang pisara, mga lumang libro at isang puso na gustong tumulong sa mga batang nangangarap magkaroon ng magandang kinabukasan, Mr. Dagi. Noong bata pa po ako, lagi kong naririnig sa mga matatanda na ang guro raw ang pangalawang magulang ng mga bata. Dati hindi ko masyadong naiintindihan ang ibig sabihin noon. Pero habang tumatagal, sa pagtuturo ang ginagawa ko, doon ko nakita na ang pagiging guro pala ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng leksyon, Mr. Dagi. Minsan, kailangan mo makinig. Minsan, kailangan mong umunawa. At minsan, kailangan mo maging sandalan ng isang batang wala ng ibang malapitan. Mr. Dagit, maraming taon na po ang nakalipas nang mangyari ang kwento na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Noong araw na yon, maaga akong pumasok sa paaralan, Mr. Dagit. Bitbit ko ang aking mga gamit at ilang pagkain na inihanda ko para sa mga estudyante ko. Hindi man kalakihan ang sahod ko bilang guro, Mr. Dagit, lagi kong sinisigurado na may kahit kaunting maibabahagi ako. Dahil alam ko na may mga batang pumapasok sa paaralan na ang laman ng tiyan ay hindi puno. May mga batang pumapasok na ang katawan ay nasa classroom pero ang isip ay nasa problema nila sa bahay. At isa sa mga batang iyon ay si Lino, Mr. Dagi. Si Lino ay isang tahimik na bata at hindi siya palasalita. Hindi siya mahilig sumali sa mga laro, Mr. Dagi. Kapag recess time, madalas siyang nakaupo sa gilid habang tinitingnan lamang ang mga kanyang kaklase. Mr. Dagit, napansin ko agad siya dahil kahit maraming bata ang maingay at masaya, siya ay parang may mabigat na iniisip. Isang araw, Mr. Dagit, nilapitan ko siya. Lino, bakit hindi ka sumasama sa mga kaklase mo? Mahina naman siyang umiti, Mr. Dagi. Sige lang po, teacher. Gusto ko lang po ditong mapag-isa. Napansin kong luma ang kanyang damit, Mr. Dagi. At ang kanyang mga gamit ay halos sira na. Pero ang pinaka napansin ko ay ang kanyang mga mata. Mga mata ng batang parang matagal nang sanay magtiis. Lino, okay lang ba kayo sa bahay? Wala ba kayong problema? Tahimik siya sandali, Mr. Dagi, tapos ay yumuko siya ng bahagya. Okay lang naman po kami, teacher. Pero alam ko, Mr. Dagi, hindi lahat ng sinabi niya ay magiging totoo. At hindi ako kumbinsido. Lumipas sa mga araw, mas lalo kong napansin si Lino. Minsan kasi ay nahuhuli siyang natutulog sa klase. Akala ng iba tinatamad siya dahil palagi siyang nahuhuli. Pero nang kausapin ko siya, doon ko nalaman ang dahilan. Hindi pala siya nakakatulog ng maayos, Mr. Dagit, dahil gabi-gabi ay naghahanap siya ng lugar kung saan siya maaaring makapagpahinga. Doon ko unang naramdaman ang sakit sa puso, Mr. Dagit. Isang bata, isang estudyante. Isang batang dapat iniisip lamang ang pangarap niya. Pero ang iniisip niya pala ay kung saan siya makakatulog. Isang araw, Mr. Dagit, matapos ang klase ay pinahinto ko siya. Lino, pwede bang makausap kita sandali? Tumango naman siya, Mr. Dagit, at tumupo kami sa isang sulok ng paaralan. At doon niya unti-unting sinabi ang kanyang kwento.
Wala na siyang maayos na tirahan at palipat-lipat siya ng lugar, Mr. Dagi. Minsan, nakikituloy. Minsan naghahanap ng masisilungan. At kahit gano'n ang buhay niya, pumapasok pa rin siya dahil sabi niya sa akin, "Teacher, gusto ko pong mag-aral. Ayoko pong manatili na ganito habang buhay." Nang marinig ko yon, Mr. Dagit, hindi ko napigilan ang maluha. Dahil sa murang edad niya, may pangarap siyang pinipilit protektahan. At doon ko naisip kung may kaya akong gawin para sa batang ito, gagawin ko. Kinabukasan may naisip akong bagay, Mr. Dagit. Isang bagay na ikakatawa ng marami. Isang bagay na sasabihin ng iba ay imposible. Pero para sa akin, iyon ang tamang gawin. Dahil malapit sa paaralan namin ay mayroon doong isang malaking puno. Matibay, malawak ang mga sanga at sa isip ko, kung wala siyang bahay na matatawag na kanya, bakit hindi ako gumawa ng maliit na lugar kung saan mararamdaman niyang may tahanan siya? Hindi ko alam na ang simpleng desisyon na yon ang magiging dahilan kung bakit maraming tao ang tatawag sa akin na nababaliw o nasisiraan ng ulo. At sa lahat na nakikinig ngayon, Mr. Dagit, dito nagsimula ang bahagi ng kwento na hanggang ngayon ay hindi ko malimutan. Ang araw na pinili kong gawin ang isang bagay na para sa iba ay walang saysay. Pero para sa akin, isa iyong paraan para sabihin sa isang bata na hindi pa siya nag-iisa. Kinabukasan bago magsimula ang klase ay pumunta ako sa malaking puno malapit sa paaralan. Tiningnan ko ang mga sanga nito at sa iniisip ko kung paano ko ito gagawing ligtas at maayos. Hindi ko iniisip kung ano ang sasabihin ng iba, Mr. Dagi. Ang iniisip ko lang ay si Lino. Ang isang batang araw-araw pumapasok kahit pagod, Mr. Dagi. Ang isang batang patuloy na nangangarap kahit mahirap ang buhay. Unti-unti kong sinimulan ang paggawa, Mr. Dagit, gamit ang mga materyales na kaya kong bilhin. May ilang kahoy, may lumang mga tabla at may ilang gamit na pwede pang gamitin. Hindi ito malaking bahay at hindi ito katulad ng mga bahay na nakikita sa telebisyon. Pero para sa akin, ito ay isang maliit na lugar na magsisilbing pahingahan ng isang batang walang masandalan. Habang ginagawa ko yon, Mr. Dagit, may ilang tao ang nakakita. May mga estudyante, may mga magulang, may mga dumaraan at nagsimula ng magbulungan. Ano bang ginagawa ng Teacher Desa na yan? Nababaliw na yata yan. Bakit siya gumagawa ng bahay sa taas ng puno? Nasisiraan na yata ng bait ang teacher na yan. Masakit marinig yon dahil hindi nila alam ang buong kwento. Hindi nila alam kung bakit ko ginagawa ang bagay na yon. Hindi nila nakita ang mga gabing iniisip ko kung paano ko matutulungan si Lino. May isang tao pa na lumapit sa akin. At doon ay sinabi niya sa akin, "Teacher Desa, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Para kasing mali na yan. Marami namang ibang paraan para tumulong pero wag namang ganan." Ngumiti lang ako sa kanya dahil alam kong hindi lahat maiintindihan agad ako. At sinabi ko lamang sa kanya mga salitang, "Hindi ko naman ginagawa ito para mapansin ako. Ginagawa ko ito dahil may batang kailangan maramdaman na may halaga siya." Pero kahit ipaliwanag ko, Mr. Dagit, marami pa rin ang hindi naniwala. Para sa kanila, kakaiba ang ginawa ko. Para sa kanila, mas madali akong husgahan kaysa unawain. Lumipas sa mga araw at natapos din ang maliit na bahay sa puno, Mr. Dagi. May maliit na higaan, may maliit na mesa, may ilaw
at may ilang gamit na makakatulong kay Lino sa pag-aaral. Nang makita niya yon, Mr. Dagit, hindi siya agad nagsalita. Tahimik lang siyang nakatingin at parang hindi siya makapaniwala. Lumapit siya sa akin at sa unang pagkakataon nakita ko siyang ngumiti ng buong puso. "Teacher Dessa, para po ba talaga sa akin ito?" Tumango ako kaagad at ngumiti sa kanya. "Oo Lino, para sa iyo ang bagay na yan. Hindi dahil naaawa ako sa iyo, kundi dahil naniniwala akong kaya mo magtagumpay sa buhay." Napayuko siya, Mr. Dagit, at doon ko nakita ang luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil malungkot siya, kundi dahil siguro sa unang pagkakataon may taong naniwala sa kanya. Mula noon naging mas masipag si Lino at araw-araw siya nag-aaral, Mr. Dagit. Kapag may oras siya, nagbabasa siya. Kapag nahihirapan siya, nagtatanong siya. Dahil ang maliit na bahay sa puno ay hindi lang naging tirahan niya. Naging simbolo yon na may taong naniniwala sa kanyang pangarap. Pero hindi pa rin nawala mga taong tumatawa sa kanya. May ilan pa rin na nagsasabing, "Sayang lang ang ginawa ni teacher. Babagsak din naman ang batang iyon. Walang mangyayari sa pagtulong niya. Dahil ang batang iyon, wala namang alam at bobo." Masakit marinig ang mga ganong salita, pero natutunan ko na hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat kabutihan na ginagawa mo. Dahil darating ang araw, ang resulta mismo ang magsasalita. Lumipas sa mga taon, naging abala ang buhay. Maraming estudyante ang dumaan sa aking klase. Maraming pangarap ang nakita ko. Pero kahit lumipas ang panahon, hindi ko nakalimutan si Lino. Hanggang isang araw na hindi ko inaasahan. Mahigit 10 taon na nakalipas, nasa paaralan ako noon. Nag-aayos ng mga papel, Mr. Dagit. Tahimik ang paligid at bigla akong may narinig na may naghahanap sa akin. "Teacher Dessa," sabi ng isa. Nang marinig ko ang boses na yon, parang may bumalik na alaala. Dahan-dahan ako lumingon at doon ko nakita ang isang lalaki. Maayos ang suot, may kumpiyansa ang tindig. Pero ang mga mata, pamilyar na pamilyar sa akin. Hindi ko agad siya nakilala, Mr. Dagit, hanggang sa ngumiti siya. "Teacher, ako po ito, si Lino." Nanlaki ang mga mata ko at hindi ko alam ang sasabihin ko. Dahil ang batang minsang natutulog sa hirap ay nasa harap ko na ngayon. Isang taong nagtagumpay at doon nagsimula ang tagpong hindi ko makakalimutan habang buhay. Mr. Dagit, dito dumating ang bahagi ng kwento na hindi ko inakala na mangyayari sa buhay ko. Isang araw na akala ko ay ordinaryo lamang. Pero naging araw pala yon na magpapaalala sa akin kung bakit ko pinipili ang maging guro. Nakatayo lang ako sa harap ni Lino. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Dahil sa harap ko ay hindi na yung batang tahimik na laging nasa gilid ng classroom. Hindi na yung batang walang kasiguraduhan kung saan siya matutulog. Ang nasa harap ko ay isang lalaking puno ng pangarap at tagumpay. "Lino, ikaw ba talaga yan?" Ngumiti siya sa akin. "Opo, Teacher Dessa. Ako po ito." Hindi ko napigilan ng ngumiti, pero kasabay ng saya ko ay bumalik lahat ng alaala. Yung batang tahimik, yung batang halos mawala ng pag-asa. Yung batang minsang nakatingin lang sa malayo habang ang ibang bata ay masayang naglalaro. Umupo kami, Mr. Dagit, at doon niya ay kinuwento ang mga nangyari sa buhay niya, Mr. Dagit. Sinabi niya sa akin na ang maliit na bahay sa puno ang naging dahilan kung bakit siya nagpatuloy sa buhay.
Hindi dahil malaki yon at hindi dahil espesyal ang itsura noon, Mr. Dagi, kundi dahil doon niya unang naramdaman na may isang taong naniniwala sa kanya. Teacher, hindi ko po nakalimutan yung araw na ginawa niyo yung bahay na yon. Habang ang ibang tao ay tinatawanan kayo, kayo po yung tao nagsabi sa akin na may halaga ako at naniniwala kayo sa akin. Kaya maraming salamat po, Teacher Dessa. Tahimik ako nakikinig at hindi ko na malaya na may luha na pala sa aking mga mata, Mr. Dagi. Dahil bilang guro, hindi mo naman talaga nakikita agad ang epekto ng ginawa mo. Minsan nagtuturo ka, nagpapayo ka, tumutulong ka. Pero hindi mo alam kung gaano kalalim ang naiiwan ito sa puso ng isang bata. Mr. Dagi, ikinuwento ni Lino na matapos ang ilang taon, ginamit niya mga natutunan niya para magpatuloy. Nag-aral siyang mabuti at pinilit niyang abutin ang mga pangarap niya. At lagi niyang dala ang isang bagay: ang paniniwala ng isang guro. Teacher Dessa, alam niyo po ba kung bakit ako bumalik? Tumingin ako sa kanya at umiling ako, Mr. Dagi. Ngumiti siya sa akin. Bumalik po ako dahil gusto ko pong makita ulit yung lugar na una nagbigay sa akin ng pag-asa. Hindi ko alam ang mararamdaman ko at masaya ako, malungkot, proud, lahat ng emosyon ay sabay-sabay, Mr. Dagi. Tinanong ko siya, Mr. Dagi. Lino, bakit hindi mo sinabi noon kung gaano kahirap ang pinagdadaanan mo? Sandali siya natahimik tapos ay sinabi niya, Teacher, bata pa po ako noon. Akala ko po kailangan kong kayanin lahat mag-isa. Pero pinakita niyo po sa akin na may mga taong handang tumulong. Mga kadagit, doon ko naalala ang lahat. Yung mga taong tumatawa, yung mga nagsabing nababaliw ako, yung mga nagsabing walang kwenta ang ginawa ko. Pero sa araw na yon, hindi na mahalaga mga sinabi nila, Mr. Dagi. Dahil ang batang tinulungan ko noon ay patunay na ang kabutihan ay hindi mawawala. Makalipas ang ilang araw, hiniling ni Lino na samahan ko siya sa lugar kung saan nakatayo pa rin ang lumang puno. Pagdating namin doon, nakita ko ang maliit na bahay na ginawa ko noon. Luma na, may mga bahagi ng sira pero nakatayo pa rin. Tahimik lang ako nakatingin sa puno na yon. Dahil doon nagsimula ang isang pangarap. Doon natulog ang isang batang halos nawalan na ng pag-asa sa buhay. At doon ko rin naalala kung bakit hindi ako sumuko. Tumingin sa akin si Lino. Teacher, marami ang tao ang nagsabi noon na mali yung ginawa nyo. Pero para sa akin, Teacher Dessa, yun yung pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Dahil kung hindi nangyari yun, siguro'y hindi ko maaabot lahat ng mga pangarap ko ngayon. Maraming salamat po, Teacher Dessa. Tuwing nakikita ko ang puno na ito at ang bahay na ito, naaalala ko mga palihim ko na iyak. Naaalala ko mga panahon na gusto ko nang sumuko sa buhay. Pero pinanghawakan ko po, sabi niyo sa akin noon, naniniwala kayo na may mararating ako sa buhay. Kaya maraming salamat po, Teacher Dessa. Hindi ko napigilan ang luha ko, Mr. Dagit, dahil minsan pala, hindi mo kailangang gumawa ng malaking bagay para baguhin ang buhay ng isang tao. Minsan,
Sapat na ang isang taong maniwala. Isang taong makinig, isang taong magsabi, may halaga ka, may mararating ka. Kaya mo at kakayanin mo. At sa araw na yon, Mr. Dagit, naintindihan ko na ang tunay na halaga ng pagiging guro, hindi sa dami ng award, hindi sa dami ng papuri, kundi sa mga buhay na natulungan mong magpatuloy. Mr. Dagit, ang bahagi na habang isinusulat ko ito ay muli kong nararamdaman ang mga alaala ng nakaraan. Matapos naming balikan ni Lino ang lumang puno kung saan nakatayo ang maliit na bahay na ginawa ko noon, may isang bagay siyang sinabi sa akin na hindi ko makakalimutan. Teacher Dessa, pwede po ba kayong gumawa ng isang bagay para sa inyo? Nagulat ako at ngumiti lamang ako. Lino, hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano. Masaya na ako kahit yun nandito ka lang. Hindi mo kailangang gumawa ng bagay na katulad nito para magpasalamat sa akin. Pero umiling siya, Mr. Dagit. Teacher, hindi niyo po alam kung gaano kalaki yung ginawa niyo para sa akin. At gusto ko po magbigay kayo ng bagay na pwede ko ring gawin para makatulong din ako sa inyo. Noon po kasing pakiramdam ko wala na akong lugar sa mundo. Kayo po yung nagbigay sa akin ng isang lugar na matatawag kong tahanan. Hindi ko napigilan ang luha ko, Mr. Dagit, dahil bilang guro, hindi ko naman ginawa yon para may bumalik sa akin. Hindi ko ginawa yon para balang araw ay may magpasalamat. Ginawa ko yon dahil may isang batang nangangailangan. Pero hindi ko rin maikakaila na napakasarap sa puso na malaman na ang munting kabutihan na ginawa mo noon ay naging dahilan para magpatuloy ang isang tao. Makalipas ang ilang linggo, may ibinalita sa akin si Lino. Gusto niyang tulungan ang mga batang katulad niya noon. Mga batang nahihirapan, mga batang may pangarap pero kulang sa suporta. Sinabi niya sa akin, Teacher, gusto ko pong ipagpatuloy yung ginawa ninyo sa akin. Gusto kong iparamdam sa ibang bata na may naniniwala pa rin sa kanila. Napangiti ako sa sinabi niya dahil doon ko nakita na ang kabutihan ay hindi nalilibing. Ang kabutihan ay parang isang puno, Mr. Dagit. Kung ano ang iyong tinanim, yun din ang iyong aanihin. At hindi mo alam kung gaanong kalayo ang mararating ng kabutihan. Pero kapag tumama ito sa tamang puso, maaari itong magbigay at magbago ng buhay ng ibang tao. Minsan sa buhay natin may mga taong hindi agad nakakaintindi sa ginagawa natin. May mga taong tatawa at may mga taong magtatanong kung bakit natin ginagawa ang isang bagay. Pero natutunan ko hindi lahat ng tama ay agad naiintindihan ng lahat. Noong ginagawa ko ang maliit na bahay sa puno, ang tingin ng iba ay kakaiba ako. Ang tingin nila ay nagsasayang lang ako ng oras. Pero hindi nila nakita ang nakita ko. Hindi nila nakita ang isang batang gustong magkaroon ng pag-asa. At ngayon, pagkalipas ng maraming taon, ang batang iyon ay naging patunay na walang maliit na tulong kung galing ito sa puso. Kung may natutunan ako sa karanasang ito, Mr. Dagit, ito ay ang katotohanan. Ang isang guro ay hindi lamang nagtuturo ng aralin at libro. Ang isang guro ay nagtuturo kung paano maniwala sa sarili.
kung paano bumangon, kung paano mangarap kahit mahirap ang simula. At para sa lahat ng guro na nakikinig ngayon, alam ko na hindi madali ang ginagawa ninyo. Minsan pagod kayo, minsan parang wala nakakapansin, minsan iniisip nyo kung may epekto pa ba ang mga ginagawa nyo, pero tandaan ninyo, may mga batang tahimik lang. May mga batang hindi marunong magsabi ng nararamdaman nila. Pero maaaring ang simpleng kabutihan ninyo ang magiging dahilan kung bakit sila magpapatuloy. At para naman sa mga kadagit na nakikinig, kung may pagkakataon kayong gumawa ng kabutihan, gawin ninyo mga kadagit. Hindi dahil may kapalit, hindi dahil may makakakita, kundi dahil hindi natin alam kung gaanong kalaki ang pagbabagong maaaring maidulot ng ginawa nating kabutihan sa ibang tao. Ako po si Teacher Desa at ito ang kwento ng isang maliit na bahay sa puno na naging malaking tahanan ng pag-asa sa ibang tao. Kung minsan na maliliit na tulong natin ay nakakatulong sa iba sa malaking paraan, katulad na lamang ng kwento ni Lino. Ngayon ay may sarili na pong shelter si Lino kung saan nandoon ang mga batang walang tirahan. Pinag-aaral ng libre at pinapatira ng libre. Sino nga ba mag-aakala na ang taong may-ari ng shelter ay minsang bata rin na nangailangan ng tulong? Nakikita nyo naman siguro mga kadagit ang hiwaga ng kabutihan. Napakabait ng Panginoon dahil binigyan niya tayo ng paraan para makatulong. Nasa sa atin na lang kung paano natin ito ibibigay sa ating kapwa. Kaya mga kadagit, huwag nating ipagkait ang maliit na tulong sa iba. Dahil baka pagtagal ng panahon maalala mo na, oo nga pala, ito yung taong tinulungan ko noon, tumutulong na rin sa iba. Maraming salamat po Mr. Dagit sa pagtangkilik nitong aking kwento. At syempre maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng programang Dagit TV. Masasabi ko pong isa po akong solid na listener sa inyo. Isa po akong guro, si Teacher Desa. Hindi ko na lamang din po papanggitin ang aming paaralan pero nagpapasalamat po ako dahil pinagkatiwalaan niyo ako. At masasabi ko na ang programang Dagit TV ang pinaka-the best na napakinggan ko sa buong buhay ko. Hindi lamang kasi gawa-gawang kwento kundi isang kwentong totoong kwento ng mga taong tunay na nakaranas. Ako po si Teacher Desa at ito ang kwento ni Lino. Yon mga kadagit at napakaganda ng kwentong napakinggan natin dito sa ating letter sender na si Teacher Desa. Mag-iingat po kayo palagi Teacher Desa at sa lahat ng mga guro, syempre, nawa po'y na-inspire kayo sa kwento ng ating letter sender. At syempre doon sa ating mga kadagit na palagi nakikinig at nandirito sa channel natin, abay kung bago pa lang kayo'y huwag nyo namang kalimutan na mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell. Siyempre, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang like button. Nang sa ganon, maramdaman ko naman kayo. Kaya naman mga kadagit, hanggang dito na lamang po. Siyempre mag-comment din kayo at aking yang babasahin at pupusuan. Yun lamang po, maraming salamat sa lahat. Mga kadagit, abangan nyo ulit bukas dahil may bago tayong upload bukas. Yun lamang po. Peace out.